kahapon ay manipis ang naging tugon ng mga doon sa mga nag-imbita diyan sa Whitewash March. Bakit? Kagaya ng mga pahina ninyo, itong Tinig Maisog, sinisikap nating iangat ang inyong kaalaman at kamulatan sa mga mahalagang usaping panlipunan para hindi po tayo nabubudol, hindi tayo naloloko at hindi tayo basta-basta nadadala diyan sa mga maling paanyaya kagaya ng Whitewash March. Saan ka nakakita na humihingi daw sila ng pananagutan? Yung accountability ba? Humihingi sila ng transparency, gustong malaman ng katotohanan, pero bahagi ng kanilang pagkilos at pagtitipon kahapon, itong Whitewash March, ay yung ilang personalidad na itinuro ng minsan nung 18 sundalo na tumanggap ng maleta mula sa korap at kurakot ng Marcos Romualdez administration. Yung dating kongresista, merong lumabas diyan sa social media feed na nagsisimba pa, nangungumunyon sa kabila ng pagtanggap ng maleta. Pati yung meron akong karapatang magsalita bilang Katoliko, dahil Katoliko ako nakakadiri ho sa ating relihiyon na ginagamit ng mga inakusahan na tumanggap ng maleta at ni minsan ay hindi pinasinungalingan ng mga inakusahan, kundi sinasabi lang kasinungalingan, positibong itinurong tumanggap ng maleta. Tapos ang kuha pa, yung nagsisimba, nangungumunyon, ano yung values na ibinabahagi natin sa ating mga kabataan. Offensive to a Catholic like me sapagkat ginagamit yung relihiyon. Yung nangyari kahapon, yung Whitewash March, sino ba ang nanguna riyan? Hindi ba yung pulutong o grupo ng mga banal? Sinapian na rin ng mga banal-banalan. Nandyan na rin yung alyansang Marcos at Makabayad Black. Nandyan na rin yung alyansang Marcos at Dilaw-Dilawan. Yung alyansang Marcos at Hilaw na Dilaw. Nagsama-sama sila pero manipis pa rin ang naging resulta ng kanilang Whitewash March. Bakit? Malinaw kasi sa ako, I can only speak as a Catholic. Malinaw na itinuturo yan doon sa 10 utos. Yung banal na 10 utos, yung 10 Commandments. In fact, 10th Commandment, yung sinasabing, you shall not covet your neighbor's goods. Ibig sabihin, huwag mong pagnasaan, huwag mong nakawin ang bagay na hindi sa'yo. Pang-10 utos yan sa Biblia ng Katoliko. Paalala lamang doon sa mga pulutong ng banal at banal-banala na nag-organisa nung Whitewash March. Saan ka nakakita ng rally na humihingi ng transparency kuno at accountability kuno pero walang pinapangalan ng magnanakaw? Palagi kong sinasabi, pwede ba tayong humabol sa isang usaping magnanakaw at pagnanakaw kung wala kang itinuturong magnanakaw? Bakit hirap na hirap nilang ibulalas, hirap na hirap nilang buksan ang kanilang bibig at banggitin yung matagal lang pinag-uusapan, itinuturo at dapat panagutin pagdating sa trilyong pisong pagnanakaw. Pati yung trilyon peso march nila, wala din namang naniwala sapagkat nabisto nung higit na maraming Katoliko na ginagamit lamang yung pasuot-suot pa dati ng sutana diyan sa rally. Pero hindi nila binibigyang buhay yung itinuturo ng Biblia, ng Katoliko Katoliko muna tayo. Yung ika-10 utos, you shall not covet your neighbor's goods. Ibig sabihin lang nito, avoid greed, avoid envy, avoid materialism. Kasama nila kahapon yung mga greedy, yung mga swapang, yung mga buhaya, yung tumanggap ng mali-maleta, ayon sa naging positibong testimonya, reduced into writing into a sworn affidavit ng mga dating sundalo.
yung 16 na dating Marines at yung 2 enlisted personnel ng Philippine Army. Kaya natin linalagyan ito ng tamang konteksto para hindi kayo mabudol at hindi tayo mahulog diyan sa direksyon na whitewash ng whitewash march at ng whitewash movement yung mga dapat talagang managot sa kurakot at korupsyon. Diba? Ngayon, sinasabi interfaith. I can only speak as a Catholic. Yung ibang paniniwala, hindi naman po tayo miyembro dyan. Subalit sa aking munting kaalaman, bilang tao, bilang Pilipino, bilang abogado at sa aking pagsusuri, yung core ethical principle ng iba't ibang religious or faith groups, kagaya na lamang ng Katoliko, nahin natin yung Katoliko, yung Catholic tradition, kabahagi din dyan yung Christian, yung ating mga Jewish, yung mga Islamic, nasa Islamic Quran din ito, nandyan din sa Buddhist at sa Hindu, yung core ethical principle na do not steal. Do not steal. Alam naman natin, trilyong piso ang pinagnanakaw nung mga sangkot dito sa trillion peso flood control funds anomaly. Itong trillion peso flood control funds corruption. Itong trillion peso flood control funds scam. And yet, yung ginawang pagtitipon kahapon, maraming salamat, mulat ang sambayan ng Pilipino. Hindi na mabubudol kahit pa ang mga nagpapatawag at nag-oorganisa ng isang whitewash movement ay yung mga napapabilang sa sektor ng banal at sinasakyan naman ng mga banal-banalan. So malinaw yan. Kaya marami nagtatanong, Attorney Vic, bakit sa iyong mga podcast ay hindi ka na nagkukulay itim na damit? Sapagkat ho summer, napakainit. Napakainit ho. Subalit nakita naman natin na may whitewash march na sila kahapon. Minarapat ko na ibalik natin ang kulay ng protesta. Kung talagang tayo ay galit sa korupsyon, huwag tayong maging bahagi ng whitewash movement. Saan ka nakakita? Ulitin ko. Sumisigaw ng pananagutan, galit sa magnanakaw, pero walang magnanakaw. Meron silang figure na ganito kalaki ang nananakaw na sa kaban ng bayan, pero walang magnanakaw. Ang masaklap pa, yung mga itinurong tumanggap ng maleta, kabahagi doon. Yung mga itinuturong kasabwat at bahagi ng alyansa sa Marcos administration, naroroon. Prime mover, prime organizer pa. Kaya yung whitewash march kahapon na inorganisa ng whitewash movement, yan po ay isang ipokrito, mapagpanggap, hunyango, double standard na ginawang pagtitipon. Mag-iingat po kayo dyan. Hindi ko kayo nabalaan ng Friday. Again, please excuse me, hindi ho kaya ng aking katawan sapagkat ako'y kauwi lamang nung Friday na jet lag. Speaking of, meron din po akong mga hindi napuntahan, yung aking mga kaibigan dyan sa Batangas, ang ama ni aking kumpadre, si Attorney J.R. Makasait, yung ama niya, si Ginoong Virgilio Makasait Sr. ay pumanaw. Hindi ako nakapunta nung wake, hindi rin ako nakapaglibing. Paring J.R. Makasait, Attorney J.R. Makasait, tanggapin mo ang aking taus-pusong pakikiramay sa pagpanaw ng iyong ama, si Virgilio Makasait Sr. Si Virgilio Makasait Sr., isang marangal na tao, farmer ito. Naipundar niya, naitaguyod niya ang kanyang pamilya. Meron siyang abogado, si Attorney J.R. Makasait. Attorney J.R. Makasait at iyong pamilya, tanggapin mo ang aking taus-pusong pakikiramay. Salamat din, isa pa nating kaibigang Batanggenyo, nangamusta kanina, tumawag ang aga-aga, tinatanong kung okay ba ako, kung kamusta ako. Okay ako. At sabi niya, huling live mo, tandang-tanda pa niya, ay June 19. Pinaliwanag ko naman. So maraming salamat sa iyo, ang aking Batanggenyong kaibigan, tunay na matapang, tunay na maisog, hindi nang iiwan. Attorney Genaro Cabral ng Batangas, maraming salamat. And again, of course,
si Miss Sandy ng DDS Maisog, Vancouver, maraming salamat. Binibining Maharlika, maraming salamat. Isa pang kaibigan natin mula naman sa Maisog, diyan sa The Netherlands, sa The Hague. Mabuhay ka, Noel Ermitanyo, mabuhay ka, Noel Ermitanyo. At syempre si Myra Abdullah. Mag-iingat kayo, yung ating mga kapwa Pilipino diyan na naman sa Kuwait. Nagsisimula na naman, nag-aalboroto na naman itong sigalot sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Nagpalitan na naman sila ng putok nitong over the weekend at hindi naman tayo nakakatiyak na naman kung matutuloy o tuloy-tuloy na ba yung usaping pangkapayapaan na nagdudulot ng tensyon at krisis, nakakadagdag sa inflation at pahirap sa buong mundo. So, Myra Abdullah ng Maisog, Kuwait, mag-iingat kayo, yung mga kapwa natin Pilipino dyan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Ganon din, si Rudy, hindi ko mabasa itong, may pinababati si Myra. Batiin ko lang hindi pa naman ngayon, pero mag-advance na ako si Ginoong Rudy Gumimpe. Rudy Gumimpe, siya po ay ikakasal kay Jillian Eduma. Rudy Gumimpe at Julian Eduma, congratulations sa inyong nalalapit na kasal, July 3, 2026. Mabuhay kayo. At nagdiwang ng kanyang kaarawan, napakaraming maisog, palawak ng palawak. Ang Hakbang ng Maisog, Malaysia, International Program Head. Happy birthday, Danny Bato Remolyo ng Hakbang ng Maisog, Malaysia. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. At ito, may kasama rin tayo from Qatar. Mabuhay po kayo, mabuhay ka rin, Ismael Abdurrahman Ismael. At itong topic nga natin, yung Whitewash March na naganap. Atin po kayong sisikaping gabayan sa panimula ng linggo, June 29, 2026. Huling linggo na po ng Hunyo, papasok na ang Hulyo, kaya atin kayong gabayan. Bakit whitewash? Ano ba yung whitewash? Yan ba'y hinugasan ng puti, kinulayan ng puti? Bakit whitewash? Ang whitewash po ay isang metaphor na ang ibig sabihin ay cover up or concealment or to gloss over. Lagpasan mo para kang walang nakita, deadmahin mo yung mga unpleasant facts, yung mga scandal, yung mga controversy at yung mga wrongdoings to make it acceptable. Ganyan yung nakikita nating diversyon at direksyon ng mga miyembro ng Whitewash March kahapon. Pilit pagtatakpan yung tunay na issue. Kaya binabalik ko sa inyo yung issue talaga Kurakot at korupsyon. Huwag ninyong kalilimutan yan. Patuloy tayo na maniningil. Yung kanilang Whitewash March, lahat daw panagutin. Why? Why can't you be specific? Alam naman ninyo kung sino-sino ang may mga pananagutan. Bakit hindi ninyo mapangalanan, hindi nila masabi? Ito ba'y bunsod na nakatanggap talaga sila ng mali-malitang pera? Yung isa nga dyan, sabi ko nga sa inyo, meron pang social media feed ako natanggap na tumatanggap pa ng, nagmimisa pa. Walang masama ron, kanya-kanya Pero hindi na dapat i-highlight yun ng mga organizer ng Whitewash March. Kasi lalong na-turn off yung mga katulad kong Katoliko na dito sa mga banal-banala na pilit sumali dito sa mga nag-organisang miyembro ng banal na sektor ng ating lipunan. Ginagabayan ko lang kayo, dinalagyan natin ng tamang konteksto at dinalagyan natin ng objectivity para hindi po kayo mabudol muli patuloy na ginagawa ng mga nag-oorganisa ng ganitong uri ng pagkilos daw umano, di umano, pero ang layunin ay whitewash. So whitewash, again, it's a metaphor. Ang meaning po niyan is to cover up, to conceal, to gloss over wrongdoings, scandals, unpleasant facts, and the purpose is to make them
acceptable. Huwag natin tanggapin yan. Huwag tayong magpapabudol. No, lagay natin sa tamang konteksto yung mga nangyayari sa ating bansa. Si Lina Nicole, magandang umaga din sa iyo. O ito sabi post natin itong sinabi ni Trixie Battery. O tama 'yan. Tama 'yan. Yan ang dapat nating pinag-uusapan. Yan ang layunin ng ating pahina. Iangat ang antas ng inyong kaalaman at kamulatan. Iangat natin ang antas ng pampublikong diskurso nang hindi tayo nabubudol ng mga taong ganito. 'Di ba? Hindi tayo dapat magpabudol. Si MJ in Macau, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Ganon din si from Zamboanga del Sur. Meron din tayong kasama from Singapore. Marami pong salamat sa 1,000, may almost 1,000 live viewers natin. Muli, ang pakiusap ko po, tayo medyo matagal na napahinga sa ating podcast dahil daddy duty ho muna. Kailangan kong gampanan ang aking obligasyon bilang ama. Ang aking munting lambing sa inyo, sana ho ay inyong patuloy na mag-actively engage sa ating podcast. Yung nasa YouTube, sana patuloy po kayo mag-comment, mag-react, mag-like, mag-share at mag-subscribe. Yung nasa Facebook, ang pakiusap ko, kung maaari, ang konting lambing, kagaya kay Chel P. Lim na nasa Zamboanga del Sur, sana ay patuloy din kayong mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share, napakahalaga, at mag-follow. Meron din tayo ulit si Ann Tumbaga from Vancouver, Canada. Maraming salamat. Sino pa bang ito? Listening from San Francisco. Maraming salamat. At syempre si Elmera Sonner from New York. So marami po tayong mga kasama sa iba't ibang panig ng mundo. Ano? Si April May, ang sabi niya, yan ang kanyang komento. So yan ho yung ating paggabay sa inyo. Yung pagtitipon po kahapon sa aking pantaha, sa aking pananaw, it was meant to assist the bankrupt, the corrupt at yung kurakot na Marcos Jr. administration to whitewash yung recent trillion peso flood control funds anomaly. Pagtakpan, yan ang layunin. Ang layunin po ay upang makalimutan ninyo i-whitewash yung 2025 most corrupt national budget. At syempre, makalimutan, i-whitewash, ilubog sa limot at isama sa daluyong o baha ng limot ang ghosts at substandard flood control or flood mitigation projects. Yan ang layunin ng Whitewash March. Ano naman ngayon ang ating basis pagsabing ito ay isang Whitewash March? Meron ho ba kayong narinig kahapon na nagbanggit nung nai-report na para masabi ninyong very objective at walang bias? Ang nag-report nito ay ang GMA7, yung mainstream media na yumayapos na rin sa Marcos Jr. administration except for a few reporters and report. Nakita naman natin yung dating nagamit nating video o reel dito ni Miss Jessica Soho noon sa pag-iimbestiga dyan sa Senado ng totoong Blue Ribbon, yung flood control, yung mali-mali tagang. Merong nai-report ang GMA7 at ito nga ay yung tungkol doon sa flood control projects that are substandard. Saan? Saang lugar? Para klaro tayo. Doon sa Bongo River, Nueva Era in Ilocos Norte. Na-report na yan ng GMA7. Kahapong pagtitipon dyan sa Whitewash March, meron bang tumuligsa sa mga napabalitang substandard flood control or flood mitigation flood projects na ipinatupad diyan sa Ilocos Norte, specifically yung na-report na ng GMA7, yung mga taga Bongo River, Nueva Era, Ilocos Norte. Di ba? Yung rally ng
yung pagtitipon, yung rally ng Whitewash March. Itong proyektong ito, wash out agad nung dinaanan nung isang bagyo, si Bagyong Egay. Again, you do not have to take my word for this. Take a look, take a little research, magsaliksik kayo diyan sa portal ng GMA7. Rineport ito ng GMA7. Yung substandard flood mitigation or flood control projects in Bongo River, Nueva Era, in Ilocos Norte. Bakit yan hindi man lang binulalas ng mga kabahagi ng Whitewash March kahapon? Hindi na rin napapag-usapan. Kaya nga whitewash movement Hindi na rin napapag-usapan yung misteryosong paragraph 30. Misteryosong paragraph 30 ng affidavit ni Curly Discaya. Di ba yung una or pangalawang pagdinig nung kauna-unahang Blue Ribbon nitong 20th Congress? Di ba merong talon doon sa nagiging testimonya nung Curly Discaya? Nakalimutan, natalunan o sadyang hindi binasa yung paragraph 30 ng affidavit ni Curly Discaya. Ano yung linalaman ng paragraph 30? Yung involvement umano ng Regional Director ng Region 1 DPWH na si Ronel Tan. Meron na bang investigasyon dito ang Ombudsman? Napakatagal na nito. Wala nang narinig ang sambayan ng Pilipino. Ito'y pagpapatunay lamang, isa sa aking babanggiting pagpapatunay na ang layunin kahapon ay isang whitewash march. Burahin sa inyong alaala, burahin sa inyong isipan ang napakalawak, laganap at talamak na kurakot at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Tapos pipihit nila sa impeachment. Yang impeachment naman yan, alam nating lahat, huwad yan. Huwad yan. Yan ay walang basihan. Subalit, balik lang muna tayo dito sa ating pamagat na Whitewash March. Pangalawa, yung GMA7 report, pwede niyong sundan yan, hanapin ninyo. And siguro kung merong news portal ang GMA7 o yung website nila, yung mga follower natin, pwede rin kayong pumasok doon. Tanungin ninyo, singilin ninyo, ano nang follow-up ninyo? Diyan sa inyong naging report, yung siyam na flood control, 9 flood control projects that are substandard and that were implemented in Bongo River, Nueva Era in Ilocos Norte. Singilin ninyo yung GMA7. If they value their integrity, sabi nila walang kinikilingan. Kaya, di ba, walang pinoprotektahan. Hindi nga. Serbisyong totoo lang. Hindi nga. So tanungin ninyo, ano na ang follow-up report ninyo dyan? Dahil hindi yan lumalabas na, dagdag pa natin. Para lang lagyan natin ng konteksto itong Whitewash March, huwag kayong magpapabudol. Huwag ninyong kalilimutan yung 107 billion. 107 billion na kinuha mula sa PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation. 107 billion pesos. Para let them prove itong mga nag-organisa ng Whitewash March na hindi nila patuloy na linuloko ang Pilipino. Dito sa ating pahina, hindi tayo papayag na malukot mabudol tayo. Kanya binibigyan ko kayo ng sapat na impormasyon upang kayo ay makabuo ng inyong malaya, independyente, maisog at sariling opinyon, kuro-kuro, pananaw at paninindigan. Ulitin ko hindi kinakailangan na maging katumbas ng aking pananaw. Hindi kinakailangan na parehas tayo. Hindi kinakailangan na magkatugma. Kahit kontra-opinion, okay lang sa akin. Okay lang sa inyong lingkod, basta importante, maiangat natin ang inyong kaalaman at mabigyan mulat kayo sa mga mahalagang usaping panlipunan. Nasaan na yung 107 billion pera na kinuha sa PDIC? Ano ba yung PDIC? Sa Tagalog, ito yung Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito, Philippine Deposit Insurance Corporation. Sa Tagalog, Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro sa Deposito.
Ang layunin nito, protektahan ang inyong mga bank deposits. And when you protect the bank deposits, you are protecting the bank depositors. Kayo yon, tayo, yung may mga kakaunting deposito sa bangko. Ang maximum insurance ngayon ng mga deposito ay 1 million. No? At ang pangatlong pangunahing mandato ng PDIC ay to maintain financial stability of our banking system. So tatlo yan ha, siguraduhin o to provide insurance sa inyong deposit. Pangalawa, protektahan ang depositor. Pangatlo, to maintain financial stability in our banking system. Yan ang pangunahing mandato ng Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito. Hindi korporasyon upang siguruhin ang kurakot. Hindi ito korporasyong itinatag upang siguruhin ang korupsyon. Nasaan ang 107 billion pesos? So inaatras natin upang malaman ninyo. At itong 107 billion pesos na ito, hindi ito nakalagpas sa kaalaman at kamulatan ng international finance community. Alam ito ng international finance community. Kanya nakadagdag ito sa pagiging matamlay ng ating ekonomiya dahil ayaw magpasok ng kanilang hard-earned money yung mga banyagang mamumuhunan. Pati na yung mga local investors nakapreno, nag-aantay, nagmamasid. Hindi pa rin kasi tinutugunan yung structural reforms patungkol sa korupsyon. Wala pa rin nangyayari. Magsosona na naman. Magsosona na naman ngayong July. Ano na naman ang dadrama niya ngayon? Dapat dyan, siya na ang ating sinisingil. Mahiya ka naman. Isang taon na, wala pa rin napapanagot dito sa napakalawak, talamak, garapal, trilyong pisong kurakot at korupsyon. Tag-ulan na naman. Tag-ulan na naman. Mababalik na naman ang baha. Hindi mareresolba ang baha ng paturo-turo, yung photo opportunity na nakaturo sa Imbornal. Iyang Araneta Avenue, dyan, dito sa Quezon City, dekada ng binabaha yan. Iyang sakop ng Barangay Tatalon, bahagi siguro niyan ay dyan sa Barangay Doña Imelda, halos kanto yan ng E. Rodriguez at Araneta Avenue. Hindi masosolve ang baha dyan. Alam ng mga taga-Barangay Tatalon na residente, alam ng mga taga-Doña Imelda, bata pa sila, bumabaha na dyan, pero palalim ng palalim yung tubig baha. Hindi magagamot yan. Nung naka-headline, nakaturo ka sa Imbornal, nakaturo ka sa drainage, kasama pa yung kalihim ng DPWH. Antayin ninyong umulan uli at ilabas ninyo sa social media pagka lumalim at baha na naman muli dyan. So ito yung mga hinahanap natin. Yung issue ng corruption, ibinabalik lang natin. Nasaan yung 107 billion pesos sa kinuha sa PDIC? Kaya matamlay ang ating ekonomiya. Nagmamasid pati ang international finance community. Ano ang treatment ng kasalukuyang pamahalaan dito? Walang pinagkaiba to dun sa kinuha din. Di ba nagkaroon sila ng cash sweep o nagwalis ng mga pera sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan? Pati yung 60 billion pesos ng PhilHealth, huwag ninyong kakalimutan. Binanggit ba yan kahapon dyan sa Whitewash March? Kontento ba sila na pinag-utos ng Korte Supremang ibalik yung 60 billion? Binalik naman, pero galing pa rin sa buwis nating mga Pilipino. Di 2 beses tayong ninakawan, kinuha yung 60 billion. Inutusan silang ibalik naman. Pero saan kinuha yung 60 billion? Di doon din sa pondo nating mga Pilipino galing sa buwis. 2 beses kami nakawan. So ang problema natin dito sa PDIC, pati yung mga major or yung stakeholders, yung mga bangko, yung universal and commercial banks, tahimik. Yung mga thrift banks, yung mga savings and loan association, tahimik. Kasi miyembro sila lahat dyan, automatic na members sila at meron silang contribution. Pati yung maliliit, yung mga rural and cooperative banks, tahimik. So ano na bang nangyayari ngayon? Meron na ba yung halaga
yung para lang tumahimik. Kaya itong whitewash march, linalagyan lamang natin ng tamang konteksto. Speaking of BSP, pinadala lang sa akin ito kanina bago tayo magsimula. Basahin ko lang para guided kayo. Ngayong araw, nagbukas ang palitan ng piso sa dolyar, matamlay pa rin, 61 pesos and 50 centavos. Mag-improve kaya ito ngayong intraday trading? Tingnan natin. Merong inilabas na pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bagsak ang consumer confidence sa ating bansa. Nagbula sa negative 15.8%. Negative ito negative 15.8% nung first quarter. Ang consumer confidence ngayon ay negative 42%. Negative 42%. Ano ang implikasyon o ibig sabihin pagbagsak ang consumer confidence from negative 15.8, negative na ito anong first quarter, January, February, March of 2026. Ang consumer confidence ay negative 15.8. Ngayon, second quarter, ang consumer confidence ay negative 42. Daos-dos ang lalim ng bagsak nito. Ano ngayon ang nagiging issue? Bakit bagsak ang consumer confidence? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi ko ito salita, ang kadahilanan ay ang issue pa rin ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto. Kuryente, gasolina, krudo, lahat nagtataasan at yung kawalan ng karampatang aksyon ng gobyerno upang tugunan ang korupsyon. Babalik tayo sa korupsyon. Kaya ngayong ating war on corruption, tuloy-tuloy yan, sige-sige yan. Dalawang bagay, walang karampatan, walang seryoso, walang masigla, walang tunay na aksyon, walang sinserong aksyon ang gobyerno sa issue ng korupsyon at sa issue ng inflation. No? So malinaw yan. Dugtong pa natin dyan para hindi tayo maliligaw ng mga nagtutulak ng whitewash march. May nagbanggit ba sa kanila kahapon? Meron bang humihingi ng pananagutan tungkol sa BSP gold sale? Yung binenta ng Bangko Sentral, speaking of Bangko Sentral, mahalagang pag-usapan pa rin paulit-ulit yun dahil walang paliwanag ang Central Bank, ginagawang mangmangang Pilipino. Simple ang kanilang naging pahayag. Kaya raw sila nagbenta ng 29.4 metric tons ng ginto noong March of 2024 ng palugi. Palugi, lugi po tayo doon. Ito raw po'y bahagi lamang, yung regular, na active reserve management strategy. Yan ang term nila. Bahagi ito ng active reserve management strategy. Meaning, they lock in yung profits during the time na high-performing ang market. Kasinungalingan yun. Bakit? Nagbenta sila nung panahon na pataas pa ang presyo ng ginto. Binenta nila nung March of 2024. Ang halaga, hindi rin natin natitiyak dahil hindi nila sinasabi, wala silang pahayag sa mamamayang Pilipino, and we got this from our own research. It is somewhere between 1.9 billion US dollars to 2.76 billion US dollars. Baka naman sabihin niyo, malaki naman pala. Hindi po malaki yun. Hindi po malaki yun. Sapagkat nung binenta nila nung March 2024, paangat pa yung presyo ng ginto. Naibenta nila between 1.9 billion to 2.76 billion. Para patunayan sa inyo na lugi tayo dyan, lugi tayo ng mahigit sa 1.2 billion dollars kung ngayon nila ibinenta. Because there was no justification, there was no explanation, there was no word from Bangko Sentral ng Pilipinas why the rush, why the hurry of selling the 29.4 metric tons noong March of 2024. Saan gagamitin yung pera? Sure, sabi nila,
Wala, regular lang ito as part of our active reserve management strategy. There is no strategy to begin with. Why? Nagbenta sila ng palugi. In fact, kung ngayon nila binenta ito, ang kikitain sana ay 3.78 billion US dollars. Mas malaki ng higit sa naibenta nila, lagay mo na, maximum 2.76 billion noong March of 2024. Bakit nagmamadali mag-unload ng 29.4 metric tons ng ginto? Hindi nila meron ba nagsabi niyang kahapon sa Whitewash March? Anong sinisigaw? Panagutin si BP Inday Sara, impeach Inday Sara, walang Marcos resign, walang ikulong si Martin Romualdez, walang kasuhan si Marcos. 'Di ba? Bakit nagbenta, nagmamadali noong March of 2024? Lugi tayo ng mahigit 1.2 billion US dollars lang naman kung ngayon ibinenta yan. So, yung high-performing market na justification ng Bangko Sentral, baloni, kalokohan po iyan. Mas malakas ang bentahan ngayon kung ngayon nila binenta, and there was no mention, there was no explanation, there was no statement. Bakit nagmamadaling magbenta noong March of 2024? Kanino ibinenta? Sino nagbenta? Sino kumita sa komisyon? Hindi nila sinagot yan magpahanggang sa ngayon. At yan ang hinihingi patuloy ng hakbang ng maisog. Yung transparency, accountability, peace and security. Hindi itong whitewash march na unfortunately there were some na nagulat tayo parang gullible na naroroon, na paniwala at naroroon. Nakita rin nila talagang budulan yung pagtitipon na yan. So ano bang nangyayari? May silence for sale na ba? Tahimik ba? Kapalit ang inyong pananahimik, meron bang kapalit na maleta? Yan ang ating tinatanong. Ang sambayan ng Pilipino, mulat na. Anong patunay natin dyan? Ang patunay natin dyan ay negative 15 ang survey ni Bongbong Marcos. Negative 13 ang survey ni Bongbong Marcos. Maraming salamat. Lagi kitang hinahanap, si Alma Yulo Mamosto, ang ating kaibigan. Laging present yan. Maraming salamat kay Alma Yulo Mamosto. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa akin. Maraming salamat. Si Emily, sabi ni Emily, budol time na naman sa SONA. Hindi na tayo mabubudol. Basta tumuto kayo sa ating pahina, ating dadagdagan ang inyong kaalaman, sisikapin nating mamulat pa kayo sa mga mahalagang usaping panlipunan. Sabi ni @negative user, yun, huli na rin kita, attorney. Shout out sa taga Bukidnon, most especially sa Balay City. Shout out sa ating mga kababayan dyan sa Bukidnon, lalong-lalo na sa Balay City, mula kay @negative user at syempre mula sa akin. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay. Si @Galaxy, present pa rin. Maraming salamat si @Galaxy. Ito talagang galit yan. Tukayo ko ito. Si Vicente Basbas. Si Vicente Basbas. Yan ang sentimiento ng Pilipino. Negative 15 at negative 13 si Bongbong Marcos. Okay. Lagyan natin ng mas magandang konteksto dahil babiyahe daw papuntang Vancouver, Canada. Babiyahe na naman. Nabilang nyo ba kung pang ilang foreign travel niya na ito? Meron bang naiuuwi na investment? Meron bang pumapasok na investment? Meron bang katumbas na babawi man lang ba kahit yung pamasahe, yung gastos ng mamamayang Pilipino sa kada biyahe na wala namang naiuuwing investment? Wala namang naiikayat na investor. Yung dating Canadian Prime Minister, si Justin Trudeau, yung nagbitiw, kababayan, para lang malagyan natin ng konteksto. Yung dating Canadian Prime Minister, galing lang tayo dyan, yung ating mga kababayang Pilipino,
nagbitiw si Justin Trudeau bilang Prime Minister ng Canada dahil, pakinggan ninyo ito yung kanyang pumabagsak at pabagsak na approval rating. Ang kanyang approval rating ay below 20%. Below 20% ito Below 20%, ang kanyang record inflation ay 3.2% in May. In May, tingnan ninyo yung mga dahilan. Bakit na obligang bumitiw bilang Prime Minister ng Canada si Justin Trudeau? Plummeting approval rating, mababa na sa 20%. 20%, panic na sila. Yung 3.2% inflation, record na sa kanila yan, mataas na yan. At yung frustration ng mga Canadian sa domestic economic malaise o yung matamlay na kanilang domestic economy. At syempre, yung housing affordability at housing availability isyung malaki yan sa Canada. Itong apat na kadahilanan ito na puwersang mag-resign si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Ulitin ko dahil pabagsak ang kanyang approval rating. Mababa na sa 20%. Mataas ang kanilang inflation, 3.2%. Tapos matamlay ang kanilang domestic economy at may issue talaga yung mataas na housing rate at yung housing availability. Issue yan na obligang mag-resign yung dating Canadian Prime Minister.